Gusto mo bang umasenso? Oras na para magtagumpay sa kahirapan. Tara na at mag-go-negosyo na! Ngayong Sabado, sa Go Negosyo, kaya mo! Paano nga ba gumawa ng isang negosyo blog? Para sa mga baguhang entrepreneurs, alamin kung paano gumawa nito at kung paano ito matutulungan ang inyong negosyo. Supplier ba ng tela ang hanap mo? Pumunta ang Go Negosyo team sa Kamuning para hanapin ang mura ngunit kalidad na mga tela. Paborito to ng lahat pagdating sa Chinese food. Alamin ang success story sa likod ng Henley. Isang magandang morning mga suki! Sabado na naman muli at magkakasama na naman tayo sa isang umagang punong-puno ng bagong kaalaman and inspiring business stories na tiyak ko po kapupulutan ninyo ng aral. Ako po si Gladys Reyes Someru. Ito ang mas pinalaki, mas pinaganda at ang inyong numero unong negosyo partner sa TV. Go Negosyo, kaya mo! Tagumpay sa kahirapan! Usong-uso na talaga ang pagbablog ngayon, pati na rin ang pagbebenta ng produkto online. Bakit nga ba ito patok na patok sa karamihan? Paano ba gumawa ng isang negosyo blog? Ito po at ating alamin. Kung meron kang bagong business at gusto mong ma-reach yung wider audience, kailangan magkaroon ka ng online presence. Isa sa pinakamadaling paraan na magkaroon ng online presence ay ang pag-set up ng sarili mong negosyo blog. Pag meron kang negosyo blog, pwede kang ma-search through search engines tulad ng Yahoo and Google para napunta sa website mo yung mga users na pwedeng interesadong bumili ng produkto mo. Sa kaunting gastos, madami na agad ang naabot na target ng isang negosyo blog. Kaya naman, pabor ito sa mga small scale at baguhang negosyo para maipakilala ang kanilang produkto. Pero paano nga ba i-set up ang isang negosyo blog? Kailangan mo i-consider kung bakit ka magtatayo ng blog. Isa sa mga dahilan is to represent your company online. Pwede kang pumili ng mga blog platforms tulad ng Blogger at WordPress. Pero kung photo-heavy ka naman at gusto mong magbenta through your website tulad ng clothes, shoes, retail, you can sign up at Multiply. Meron pang ibang platforms pero ito yung mga pinakasikat at pinaka-widely used dito sa Pilipinas. Ang first step sa pag-set up ng negosyo blog is to go to the platform of your choice. So, pumunta ka sa website and just sign up. It's easy as that. All you have to have is an email address. The next step is to customize your blog. So, maraming designs and templates available dun sa platform. So, pwede kang pumili kung ano yung pinaka mas appropriate sa company mo, kung marami bang pictures o kung gusto mo maraming text. The next step is creating a content plan. Kapag binuksan ng users yung website mo, kailangan makikita agad nila yung link sa lahat ng content mo. Like, about us, kung sino ka, about your company, ano ba yung mga binibenta mo. Kailangan nakalagay din doon yung mga prices. And number 3, lalo na kung nagbebenta ka, kailangan nakalagay doon how to order and kung ano ba yung mga additional shipping costs. And number 4 is an FAQ, frequently asked questions. So kung merong mang tanong yung mga customers mo, at least madali mo na siyang maitatanong. And another one is how to contact. The last step is updating your website or writing your posts. So, once you have a new product, kailangan mo i-update yung website mo. Pwede kang mag-hire ng writer or ng team or pwedeng ikaw na lang mismo yung mag-update. Ngayong alam nyo na kung paano gumawa ng isang blog. Paano naman kaya ito i-market sa mga tao? The first step is getting the word out through
Number 1 is traditional media, tulad ng radio, TV. Number 2 is through social media. Social media includes Friendster, Facebook, Twitter, Multiply, texting your friends. So, kung marami kang followers na dyan, kung marami kang friends, pwede mo siyang gamitin to get the word out about your website. You can also do offline interaction. Like, when you attend seminars, dalhin mo yung business card mo and make sure your business card has your website URL written on it. Para pag nakita nila, they can easily go to your website. The second step is building your community. You have to interact with them, engage through chat, forums, or pwede mo rin lagyan ng guest book yung blog mo. Lastly, you should target your market. Kailangan mong pumunta sa mga websites kung saan nandun yung audience mo. The next step is do optimization. If you've heard of search engine optimization, ito yung pag-optimize sa website mo para lumabas siya sa top page ng Google or ng Yahoo or ng kahit anong search engine. And lastly, always expand your online network. So, hindi ka lang dun sa mismong customers mo. So, slowly expand your networks to other websites, magkaroon ka ng affiliates. O, diba? Teking-teki ang negosyo mo? Sa aming pagbabalik, pumunta tayo sa Kamuning para maghanap ng mura at magagandang tela. Kaya huwag kayong aalis! Naghahanap ba kayo ng mga bagay na mura? O kaya ay makakatipid kayo? Katulad na lamang ng tela. Aba, alam nyo ba, nakakita kami ng mura pero magagandang tela sa Kamuning. Hindi nyo na kailangan pang pumunta sa mall at bumili dahil dito na sa D-Suppliers. Dito ako nagtayo sa Kamuning kasi sentro ito in terms of textile, tsaka malapit siya sa mga establishments like GMA and other network. Dito sila kumukuha ng mga tela for costumes. Lahat mabibili dito. Silk, mga wool, different kinds of wool. May mamahalin, may mura din, tapos mga pang blouse, lahat, pang gown. Marami kaming mga customers dito, lalo na pag Saturdays, Sundays, and then may mga special occasions like JS Prom, and then pag open ng school, like mga uniforms, yun, talagang peak season yan, and then ngayong darating na June, diba? Usually June bride. Lalo na ang before ng Christmas, peak season talaga yun. Malaki matitipid ng mga customers namin dito compare sa malls. Pero pareho lang ang quality ng mga tela namin compare sa malls. Pareho lang talaga. Kaya lang, diba sa malls, fixed price. Kung ano yung nakalagay sa tag, yun na yun. Kami, hanggat kaya, pwede namin less kami ng 20 pesos, 30 pesos, or if marami talaga, pwede kaming mag-less talaga ng depende na yun sa usapan namin. Kung kailangan nyo ng tela, lahat ng klase ng tela, punta lang kayo dito sa Kamuning Market. Ang galing, di ba? Ang dami ng pagpipilian, mura at high quality pa. Sa aming pagbabalik, alamin ang storya sa likod ng kainang paborito nating lahat, ang Henlin. Dito lang yan sa Go Negosyo, Kaya Mo. KSA Magic Skin Whitening is open for dealership. For dealers, you may call 0922-867-2377 or 566-8029.
OFW po ako at ilang beses na po ako nakakarinig ng mga kapwa Pilipino na naloloko sa franchising. Ano-ano po ba mga dapat kong malaman para hindi ako maloko sa franchising? Naku, alam mo, yan ang nakakadugong puso, no? Halos araw-araw, meron ako nakakausap, no? Meron nag-i-email sa akin. Talagang naluloko. Kaya nga ako bilang isang ex-OFW rin, alam ko yung, yung feeling, no? Meron kang dream, meron kang gustong ibahagi, gusto mong i-share yung iyong earnings. At the same time, manatili ka na. Etong ingatan ninyo. Number 1, huwag kang padaos-daos. Do not be impulsive. Number 2, huwag kang maniwala lang kung anong sabi-sabi. Investigahin mo muna kung ano yung talagang, ano ba talagang itong franchise na ito. May mga mura dyan. Yan ang mag-ingat ka. Ingat dyan, ha? Kasi kung may mga promises sila na halos hindi ka maniwala na it's too good to be true, mag-ingat ka. Pangalawa, kung talagang hindi mo nakikilala yung brand, magtanong ka sa mga ibang kaibigan mo, sa ibang kamag-anak, kilala nyo ba itong brand na ito? Kung sabihin lang, hindi namin kilala, magduda ka na. Next, punta mo yung opisina nila, yung kanilang tanggapan. Dahil karamihan ng itong mga scam franchisors na ito, walang opisina. Okay, minsan itatagpuin ka lang sa mall. Ito, FX, parang sasakay ng jeep, no? So, and then, kausapin mo yung mga franchises niya. Kung wala siyang maibigay ng franchises, kung sabihin niya, 30 yung franchises niya at 2 lang yung franchisee niya pinapakausap sa'yo, magduda ka na kasi baka scripted yan. At may mga commission yan, no? And then, sumangguni ka. I mean, sa amin, sa Go Negosyo, nandito kami as angelpreneur, no? Magtanong ka. We're willing to help. Mahirap yung pinaghirapan mong pera, no? Alam mo, pinagpawisan mo yan, hindi naman tapos yung pinagkalungkot-lungkutan mo sa pamilya mo, nandyan yan. All of a sudden, bigla na lang mawawala. Wag, sayang. Huwag ka madadala sa franchising. Kumuha ka lang ng franchise na magaling, talagang siguro ayaw mo nang bumalik sa magiging OFW. Mahilig ka ba sa Chinese food? O kaya naman sa siomai o siopaw? Paborito ko rin yan. Pwes, sigurado ako na kilala mo itong susunod natin i-feature na negosyo. Mga sukit, aalamin natin ang kwento ng Henlin Restaurant. Nagsimula ang Henlin 26 years ago nung nangailangan ng additional income ang aking mga magulang. Kaya nag-isip sila ng negosyo na makakapagtulong sa pagtutustos ng mga gastusin. Naisipan nila ay magtayo ng maliit na Chinese restaurant na magbibigay ng serbisyo ng mga siopaw, siomai. At naisipan nila yung pangalan ng Henlin para sa alang-alang sa aking mga kapatid na si Henry at si Selena. Isa sa mga unang naalala ko, nung dinedevelop ng aking father yung produkto, maliit pa naman ako noon, ako yung kumakain, kami mga kapatid, halos araw-araw na ginawa ng Diyos, yan ang aking baon, yan ang aking breakfast, yan ang aking lunch, yan ang aking dinner. So yun isa sa mga magagandang alaala ko nung nagsisimula kami. Ang unang branch ng Henlin doon sa BF Parañaque. Ito ipinili ng aking father dahil malapit ito sa aming tinitirahan nung panahon na yon. So, yung at least sa araw-araw, napupuntahan namin, nagagawa ng trabaho, doon nagtatrabaho magkakapatid. No? Pagkatapos ng eskwelahan, diretso kami doon para magtrabaho bilang taga-silbi, minsan taga-luto, minsan taga-hugas, minsan taga-linis. Right now, ang aming branches ay umaabot na kami sa 174. And still growing, mostly in Metro Manila and nearby provinces. We go as far as the northern part of Luzon to the southernmost part of Luzon. When we started this business, when my father started this business, there was no envisioning that we will be this big. Tulad ng ibang negosyo,
may simula yan. No? So, nung nagsimula naman, hindi naman lahat successful. One of our greatest achievement is nakatulong kami sa mga kapwa namin suppliers. We have suppliers that started with us 26 years ago and have stayed with us and have grown as well. So sa amin, ang isang malaking achievement namin is nakatulong kami. Ang aming mga plano is pagpapalakas ng aming brand na Henlin. Pinapalakas namin yung brand recall, no, na may equate ang pangalan ng Henlin with quality. So ngayon ang aming focus really is expanding the business, no, to new places, further places, and strengthening the brand as well. Ang isang pinaka-importante sa amin, kaya kami tumagal ng ganitong katagal, is sa pananatili namin sa kalidad. Never kami nagko-compromise in terms of our ingredients and our product quality. The product that we are selling now is still the same product that was sold 26 years ago. We have maintained that through the years, and we will continue to maintain that, if not improve on it. So, it's very important to maintain quality kasi hindi naman kami tatangkilikin ng aming mga customers namin kung hindi namin pinaganda yung aming produkto. Ang may papayo ko sa mga gustong magnegosyo, no, well, one, dapat buo ang loob ninyong magnegosyo. Dahil ang pagnenegosyo ay seryosohan. Hindi naman to parang laro-laro. At isa pa, kung pipili ho yung mga gustong magnegosyo, piliin ho nila yung negosyo na gugustuhin nila na gawin. Hindi dahil nakita lang nila at gusto nilang kopyahin. Mga suki, inaanyayahan ko kayo na bisitahin ang pinakamalapit na Henlin na malapit sa inyo. At matikman ninyo ang iba pa ring sarap ng Henlin. I-try nyo po this coming summer yung aming pong halo-halo at aming mga iba pang palamig. Isang ang humble giant ang Henlin dahil kahit matagal na sila, hindi pa rin sila tumitigil sa pag-i-improve ng kanilang produkto. Yan ang marka ng tunay na pagnenegosyo. Laging nagbabago, nagpapaganda at nagpapabuti ng kanilang mga produkto para sumabay sa mga taong nagbabago din ng preference. Nakukumurang tela naman ang hanap ninyo. Huwag niyong kakalimutan na pumunta sa Kamuning at nandun ang halos lahat ng tela na kailangan ninyo sa murang halaga pa. Sana po muli kayo nag-enjoy sa ating adventure ngayong araw na ito at sana marami pa kayong matutunan na magagamit ninyo sa sarili-sarili ninyong mga negosyo. At meron po tayong mga negosyo books. Nandiyan po ang 21 Steps on How to Start Your Own Business na sinulat po ni Dean Pax Lapid and Mr. Ping Soto. Available po sa mga major bookstores nationwide. At ang 55 Steps or ang 55 Inspiring Stories of Women Entrepreneurs by Mr. Joey Concepcion. At marami pong salamat sa aking mga sponsors, Folded and Hung, Nula, Dr. Vivian Sarabia, Dr. Nina Rodildo Luna of Dental Focus, Krisha Shoes, available po sa Trinoma and Landmark, Kids Ahoy Apparel, second floor of Star Mall EDSA, Tumble Tots Preschool, Reyes Hair Cutter Salon, and thank you po kay Ralph, KSA Magic Skin Whitening, available po sa SM Fairview, Star Mall Alabang, and SM Bikutan. For dealers, you may call 566-8029 or 0922-867-2377. Muli magkita-kita tayo mga suki, ito mas pinaganda, mas pinalaki at numero 1 negosyo partner nyo sa TV. Go Negosyo, kaya mo, tagumpay sa kahirapan.